welcome po sa gawain ng ating Panginoon. So we have a lot of time actually. Meron pa akong extra 20 minutes sa talagang schedule ng ating gawain. Okay? So siguro nalibitahan yung mga nag-special number kasi yung situation nga po natin. Anyway, ganito. Yung topic natin, Hesledel, ay patungkol, Aljon pala rather, yung topic natin ay patungkol sa deception in the end times. Yung panluloko sa mga huling kapanahunan. Kung tatanungin niyo ako kung tayo ba ay nasa huling kapanahunan, actually, magmula nang dumating si Jesus, tayo ay nasa last days na. No, yun ang spiritual na time dito sa mundong kilalalagan natin. Pero meron pang tinatawag na end time, yung huling-huli na talaga, na before ang ating Panginoon ay bumalik dito sa mundong kilalalagan natin. So, gusto ko malaman nyo na bago darating si Jesus, talagang magkakaroon ng end-time deception na kung saan ay lahat ng mga tao na akalang pangalan wala sa aklat ng buhay, lahat ng mga taong hindi hinirang ng Diyos sa kaligtasan, lahat ng ito ay madadaya. At kung tatanungin nyo nga ako ay, Pastor, tayo ba ay nasa end-time na yung situation natin? Bagamat may mga so-called mga ibang mga kapatiran o Christian na tawag doon ay na-excite sila sa mga nangyayari na malapit nang dumating si Jesus. Kaya up to the point yung iba na nasa kami ganun na tayo ay nasa ganitong panahon na. Pero sabi mo sa tabi mo, hindi pa. Sabi mo sa tabi, hindi pa. Okay. So kung tutuusin yung senaryo natin ngayon, ay kumbaga parang ito ay shadow o anino ng mangyayari sa hinaharap. At kung tutuusin, tayo ay parang nasa pintuan na anytime pwede nang pumasok yung nakalagay sa Bible po natin. So anyway, bago yan ay pakita na natin, Aljon, yung ating outline concerning end-time deception. Una yung danger, panganib ng end-time deception. Si Jesus, nung tanungin siya ng kanyang mga alagad, Panginoon, kailan mangyayari yung iyong sinasabi? Kasi sinabi ng Panginoon, nakikita niyo ba yung Jerusalem na yan, yung templong mamalaki ng mga Hudyo, ay masisira yan. Even yung wall ng Jerusalem. Kasi yung syudad na yun, meron talagang nababakuran po yun ng matitibay ng mga wall. Pero sabi ng Panginoon, lahat yan ay masisira. Pagkatapos ay yung mga alagad ng Panginoon nga, nung marinig nila sa ating Panginoon, nagtanong siya kailan mangyayari ganitong mga bagay. And then sabi nila ay, what are the signs of your coming? Ano ang mga palatandaan ng iyong muling pagbabalik? So, at saka sabi nila, nagtanong na rin sila about the end of the age. So, interesado sila na kailan mangyayari yung ganitong mga bagay at ano ang mga ebidensya na talagang ganun na nga. So, ang Panginoon ang sabi niya muna ay take heed. Okay? Sabi nga ng Panginoon, take heed. The word take heed has something to do with beware, mag-ingat. Parang katulad, di ba, sa pag tayo ay papasok na gano'n sa isang lugar, may nakalagay pa silang beware of dog. So, bakit mag-ingat doon sa mga aso? Ano mangyayari doon sa mga kasi ano ba yung mga asong naroon? Kaya mag-ingat sa mga aso. Yung mga aso raw doon ay manlalapa. Okay? At sa totoo lang, pag nakagat ka ng aso, ay grabe. No? Kaya kailangan magpa-injection. Dahil kasi nga, ikamamatay mo yon. So the word take heed ay kahalintulad nun na beware. At yung the word beware ay has something to do na you have to look on. Kailangan tignan mo. Okay? Watchful ka sa ganyang mga bagay. Kaya ang ating Panginoon, nung tanungin siya, ang unang sinabi niya concerning end-time deception is yung mag-ingat, beware. Kasi yung danger, pakita nga natin ito, Aljon, yung nakasulat. Sabi, and Jesus answered and said unto them, ito na siya, take heed that no man deceive you. In other words, yung mga tao rin naman ang manloloko sa mga kapwa-tao. Okay? Kaya ngayon ay masabi natin na pinag-iingat ng ating Panginoon. Bagay sa ating kapanahunan, makita nyo naman, imbis na ang mentality ng mga tao magtulungan sa panahon ng ganitong pandemic, na kung saan ay pero may mga iba sa mga tao na ang iniisip nila makaisa sa kanilang kapwa.
Kaya kung yan ay nagagawa sa realm ng mundong ito, ng issue ay material, how much more sa issue ng spiritual. Naakala nyo ba yung mga sila Satan ay dahil may pandemic ngayon ay huminto sila sa kanilang operation? Akala nyo ba yung mga kampon ni Satanas ay para bang nagpahinga sila dahil kasi merong virus, pwede silang maapektuhan? Ay hindi ho. Talagang kumikilos po yan. Given a chance, talagang gagawin nila yung gusto nilang gawin. At ang talagang number one na ginagawa ng Diablo at ang kanyang mga nasasakupan ay manloko ng mga tao. Okay? Kaya sabi nga ng Panginoon, take heed that no man deceive you. Why? For many shall come in my name. Okay? For many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. So, ibig sabihin, maraming maluloko. Okay? Bagamat, ang issue dito, kung tutusin ng panluloko ay yung issue ng kalagayan ni Kristo. Okay? Sa ating bansa nga lamang ay merong mga individual na kung saan ay talaga nag-proclaim sila na sila yung Kristo. Pero kung talagang mga Kristo yan, ay talagang natulungan nila tayo sa panahon ng pandemic. Pero kaya nga may pandemic para ipahiya yung mga nag-self-proclaim na sila yung Christ. The word Christ has something to do with salvation. Okay? Makakatulong sa kaligtasan. Kaya sa ating kapanahunan, so far, wala pa tayong naririnig ngayon na talagang sa pamagitan nila, mapapahinto yung COVID-19. Tama po ba? Hello? Kaya ako naniniwala, bagamat negative ang dating ng COVID-19, pero talagang inallow ng Panginoon na magkaroon ng ganitong pandemic para lamang ilagay sa situation yung mga maling paniniwala ng mga tao. Unfortunately, hanggang ngayon, bulag pa rin yung mga membro na nagsasabi yung kanilang leader ay Kristo. Kaya sabi, for many shall come in my name saying, I am Christ. Kasi sinabi na rito, and shall deceive many. In other words, ganito, sa ating kapanahunan, hindi pa masyadong nakikita yung ganito. Pero darating sang oras, bago dumating si Jesus, yung mundong ilalalagyan natin, marami magsusulputan. Ibig sabihin na hindi lamang sa isang lugar, kundi sa iba't ibang mga lugar, marami magpapanggap na sila ang Kristo. Bakit ganito, no? Hindi lang naman ang Christian world ang nag-anticipate for the coming of Christ or the Messiah, yung tagapagligtas. Iba-iba nga lamang ang term na gamit, pero yun ang hihintay nilang magdi-deliver sa kanila. Okay? Kaya iba-iba mga religion, pero naghihintay ng tagapagligtas. Kaya ngayon ay darating sa oras, marami ang talagang magsasabi na sila ang Kristo. So bago darating ang Panginoon, sabi nga ng Panginoon, mag-ingat. Baka kayo madaya ng sino mga tao. Dahil kasi marami talaga ang darating sa pangalan ni Jesus, no? Saying, I am Christ. At kitang-kita naman, shall deceive many. So pag sinabi na ng Bible na ganito ang magiging resulta, ganito ang mangyayari, talagang mangyayari. Kaya nga sinabi ng Panginoon, heaven and earth will pass away, but my words will not pass away. Kaya ina-anticipate po natin, bago darating si Jesus, yung end-time deception, talagang marami ang madadaya bago dumating si Jesus. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Alright. Second point natin is yung effect ng deception. Ano ba ang bunga? Ano bang mangyayari ng resulta doon sa panluloko nitong mga nagpapanggap na sila yung Kristo, sila yung mga bulaang, sila yung mga propeta. Okay? So, sabi nga nun dito, ay sa Matthew 24, verse 11 and 12, the love of many shall grow cold. So, pakita natin yung verse na ito. Okay, so si Jesus, nagpatuloy siya sa kanyang pagpapaliwanag. Ang sabi nga doon ng Panginoon, and many, okay, so dito pinakita na, many false prophets shall rise and shall deceive many. So, bago dumating ang ating Panginoon,
maraming magsusulputang bulaang propeta. Sa ating kapanahunan, kung tatanungin niyo ako kung tayo ay nasa end time na tinatawag, hindi pa. Sabi mo hindi pa. Kasi sa ating kapanahunan, wala. Parang nasa state tayo ng fear, nasa state tayo na umaasa lamang tayo doon sa magagawa ng siyensya, ng health, para lamang talaga matugunan yung ating mga, yung ganyan, para masolusyonan yung problema concerning sa COVID-19. At sa ating kapanahunan ay Delta at saka Lambda. Parami ng parami. Di ba? Hindi, para bang walang katapusan eh. Alright, kaya ngayon, bago darating si Jesus, there will be many false prophets shall rise. Magsusulputan pa yan. So, pag sinabing propeta, anong ebidensya nila na sila ay propeta? Basta lamang ba sasabihin nila, ako ay silugo ng Diyos, ako ay, kumbaga, propeta ng Diyos? Paano nila mapapaniwala yung mga tao na sila'y propeta ng Diyos kung wala silang ebidensya? Sa makatwid, itong mga false prophets ito, ay kung paanong ang mga propeta na nakasulat dyan sa Bible, na gumagawa ng himala, they too will, will show signs and wonders, they will perform miracles, healings, mga ganyan. Kaya, they will deceive many. Marami silang maloloko. Bagay, sa totoo lang pag ang isang tao nakagawa ng isang bagay na maganda, nakapagpagaling, believe na yung mga tao Kung yung mga bagay na kung saan ay para bang walang solution na solve nitong taong ito, ay pagka nakita nila yun at sinabing gano'n na kaya niya nagawa ang ganitong bagay kasi siya ay propeta ng Diyos, talagang mapapaniwala yung mga tao. Kasi ang mga tao, to see is to believe. Pero gusto kong malaman nyo, hindi sukatan ang mga signs and wonders para ang isang tao ay masabi natin propeta ng Diyos. Ang sukatan ng pagiging tao ng Diyos, propeta ng Diyos, lingkod ng Diyos, yung patungkol sa pananampalataya kay Jesus. Sabi nga sa 1 John chapter 4, verse 1, Beloved, huwag kayong basta-bastang maniniwala sa mga espiritu na mga nagsasabing lang. Sabi, huwag kayong maniniwala sa mga nagpapahayag na kung saan kahit na nga mahusay sila, pero kung hindi naman sila naniniwala na ang Diyos ay naparito sa laman. Ibig sabihin, ang Diyos ay nagkatawang tao, kung di daw naniniwala na gano'n, ay huwag paniwalaan. So, to cut it short na ganito, ang talagang sukatan natin o pang-testing natin para malaman kung ang isang tagapagpahayag ay tunay na lingkod ng Diyos, yung Bible din yung salita ng Diyos. Hindi pa pwede nilang salungatin yung ganyang mga bagay. Palakpakan po natin ating Panginoon. Alright? So, dahil sa kanilang mga panloloko, yung deception na gagawin, they shall deceive many, marami ang maloloko lang, and because iniquity, that's iniquity, kalikuan yun. Okay? Pag ikaw ay gumagawa ng mga bagay na dinadala mo yung mga tao sa paglayo sa ating Panginoon, that's iniquity. Kaya, and because iniquity shall abound. Sabihin talagang lalaganap itong gawang ito na panloloko ng mga bulaang propeta, the love of many shall wax cold. Ang pag-ibig ng marami ay manlalamig. Okay? Alam niyo po, madali nating maintindihan yan Kumbaga sa relasyon lamang sa mundong ito Either mag-boyfriend o kaya mag-asawa, ang issue dyan yung pag-ibig Pagka yung pagmamahal ay nasa right temperature, wow, kita mo halos miyat-miya, palaging magkasama, palaging nasa isip, palaging magkausap, ang sayang nag-uusap. Pero pagka nanlamig na sa higaan, magkatalikuran na. Pagka nanlamig na, halos ayaw na mag-usap. Pag nanlamig na, halos ayaw na magkita. Okay? Kaya ngayon, doon sa ganong issue, makikita na natin itong the love of many. Actually, hindi ito relationship ng mag-sweetheart, mag-asawa, kundi yung patungkol sa Diyos. Yung mga tao na kung saan ay nagpro-profess sila na mahal nila yung Diyos, pero pag nagsulputan na yung mga bulaang propeta, mawawala na yung ganong
No? Kumbaga, ang kalang tuon, nandoon na sa mga bulaang propeta. Sa ating kapanahunan, ang daming mga so-called na mga religion. Okay? Na iba't iba man ang mga religion, kumbaga, naniniwala sila patungkol sa Diyos. Pero pag lumabas na itong mga bulaang propeta, yung mga tao magpupuntahan na din sa mga bulaang propeta kasi ay nakikita nila yung kaibahan ng mga ito, nakagawa sila ng mga bagay na makakatulong sa kanila. Kaya, yun Bagay, ang tao naman talaga, naghahanap ng ng Savior, kung tutuusin Kung meron lamang magliligtas sa atin sa COVID-19, na hindi tayo kailangang bakunahan, o ano paman, yung makakalaya na tayo sa face mask, face shield, yung mga ganyang-ganyang mga na pwede na ulit tayo magbalikan, na yung taong makakagawa niyan, ituturing nating Kristo. Ganun ang mangyayari. Amen? Pero tayo mga mananampalataya, hindi dapat tayong sumang-ayon dyan. Dahil kasi sa Bible natin, ang nakalagay dyan ay many false prophets shall rise and shall deceive many, and because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. In other words, ganito, sa panahon, bago dumating si Jesus, marami talaga ang aayaw na sa pananampalataya kay Jesus. Okay? Kung tatanungin niyo ako, ito ba yung mga Christian? Hindi po. Ito po ay hindi church. Dahil sa ang church, wala na po sa panahon na ito. Okay? Sino yung mga, ito yung mga professing na nag-aano sila na talagang sumasamba sila sa Diyos. Sa ating kapanahonan, kung tutuusin, ang Christian Circle, ay napakalaking religion yan na kung saan halos siguro makaka 2 billion ang population ng lahat ng parang may paniniwala kay Jesus. Pero gaya nga ng sinabi ng Panginoon, not everyone that says unto me, Lord, Lord, will enter the kingdom of God. Kasi nga, hindi naman talaga sila gumagawa ng kalooban ng Diyos. Bagkus ang kanilang gawa ay kalikuan. Kaya sabi ng Panginoon, depart from me, you that work iniquity. Kaya kung pag sinabing iniquity, ito ay lawlessness. Ito yung hindi mo na pagsang-ayon sa ating Panginoon. Kung ano yung ayaw ng Diyos, yun ang gagawin. Alright. So, anyway, meron pa ba tayo dito? Wala na. Okay? Basta yun ang effect. Many, the love of many will wax cold. Kaya mapapansin natin yung sumunod na talata rito. Ang sabi, but he that endure unto the end, the same shall be saved. So, makikita natin, sa panahon ng tribulation, sino ba talaga ang maliligtas lang dito? Yung mga taong hindi manlalamig. Okay? At kaya mayroon ganito, he that shall endure unto the end, the same shall be saved. Kaya yung lahat lamang ng hindi maniniwala doon sa mga bulaang propeta, kahit na gumagawa ng kamanghamangang bagay, hindi sila maluloko. Alam nila na talagang ang dapat lamang sinasamba ay walang iba kundi ang ating Panginoon. So, hindi sila aayon doon. Pero yung mga iba, na hindi naman totoo talagang mananampalataya, sila ay mag-grow cold. No? Yung kanilang pag-ibig, mawawala. Pero yung mga mag-endure, they will be saved at the coming of the Lord. Palakpakan po natin Panginoon. Kaya mapapansin po natin yung sumunod dito, and this gospel of the kingdom shall be preached unto all the world, and then the end will come. So kung tutuusin, bagamat may mga bulaang propeta, meron din naman talagang pagkilos ang ebanghelyo pa rin, even in the end time. Na kung saan ay, bagamat nawala na ang church, may panibago na namang gagamitin ng ating Panginoon. At yung mga maniniwala sa ebanghelyong yon, sila rin ang mag-endure hanggang sa wakas. Palakpakan po natin ating Panginoon. Alright, so let's move on. Another point natin concerning deception is yung counterfeit. Okay? Yung pamimeke. Sa ating kapanahunan, nakaranas na ba kayo na binayaran kayo o binigyan kayo ng perang hindi totoo? Di ba ang sakit, di ba? Kung sakasakaling yung binayad sa iyo, lalo na kung malaking halaga, ay peke pala. Okay? Kaya gaya nga nung sa kapatid natin, no, di ba? Nag-transaction sila ganun, binigay sa kanyang papeles ay mga peke pala. Hindi totoo. Kaya naloko siya. Kaya nga sabi ko nga gano'n,
Di bali na tayong maloko sa mga material na bagay, wag lang sa spiritual. At gaya nitong ating pinag-aaralan, makikita natin, no? Sa Matthew 24:23-24 is this. Tignan nyo ito. Kung sa mundo nga lamang ito, maski naman lang din sa bansang Pilipinas gaya nung nalaman ko dun sa isa kong yung pinsan. Yung pinsan ko ngayon ay wala na, pero nag-aral siya sa custom na kung saan ay nagsumikap siyang maging tawag doon, makapagtrabaho ron, kaya ganun ang kurso niya. Pero laking gulat niya, meron kaming pinsan na hindi naman nakatapos, hindi naman kumuha ng kurso ng ganun, at high school graduate, pero nakapagtrabaho ng ganun. Sabi niya, paano kaya nakapasok itong ganito? Naging yung pala, meron siyang peking diploma. Yung peking mga ganyan. So, naloko nila yung mga kung sino man ina-applyan nila. Okay? Kaya dito, kung dito nga lamang sa bansa Pilipinas, nakakapapameki na sila ng ganito at hindi na huli, hindi na halata, bagay, sa palagay ko lang, baka nahuli na yung mga gumagawa nun. Okay, so ang sinasabi ko, matagal na panahon na po ito. Halos mga 40 years na mahigit. Kasi ako'y 66 na Kaya malayong panahon na yon. Okay? So, ang sabi nga dito ng ating Panginoon, then if any man shall say unto you, okay, right there, ito na ba yung bago nating puntos na counterfeit? Ayan, okay? Ayan, ito. There shall arise. Okay, then if any man shall say unto you, Lo, here is Christ, or there, believe it not. Okay? Kasi may mga taong nagsasabing, naroon si Jesus. Actually, sa ating kapanahunan, pag may nagsabi sa iyo na nandoon si Jesus, huwag kang maniniwala dahil si Jesus, hindi mo naman makikita yan hanggang hindi kanya kunin. Okay? Yung tinatawag nating rapture, magkakatagpo tayo in the clouds. Hindi mo siya makakatagpo sa lupa, kundi doon sa clouds. At doon naman sa kanyang second coming, ang ating Panginoon ay hindi naman sa Pilipinas lalanding. Yung aking anak ay hindi naghahanap ng trabaho. Yung trabaho ang humanap sa kanya. Okay. Alright, anyway. Kaya si Esed, may trabaho na po yan Kaya di sa amin, wala nang jobless. Okay? Alright, anyway. Let's continue. For there shall arise false Christ and false prophets. So, wag daw tayo maniwala. Kaya, ibig sabihin na ganito. May magsasabing, merong Kristo doon, merong ganito doon. At sabi nga daw, huwag daw maniwala. Kasi nga marami nagsusulputan. At itong mga counterfeit na ito, alam niyo po pagka counterfeit yung peke, parang totoo talaga. Maski naman sa sa pera lang hindi mo agad mahalata siya kung mahusay yung pagka-counterfeit, di ba? Kaya dito, yung Antichrist, shall I say, yung false Christ at saka false prophets, sabi, they shall show great signs. Okay? Hindi ordinaryo yung kanilang ginagawa. Malalaking mga palatandaan. And signs and wonders, yung talagang kamanga-mga unbelievable. Okay? In so much that if it were possible, kung posible lang daw, they shall deceive the very elect. Kung posible lang. Kaya at this point, gusto kong makita nyo, pag tayo ay hinirang ng Diyos, hindi tayo maloloko. Hello? Hindi tayo maluloko. Kaya yung mga nangyari sa ating kapanahunan, wala pa tayo sa panahon ng Antikristo. Kasi kung itong mga nangyayari, may mga lukuhan at naloko, yung katulad ng yung lingkod, ay hindi pa hinulot ng Diyos yan Kaya sabi, if it were possible, kung posible lamang, they shall deceive the very elect. Kaya lang hindi posible. Siguro ang tanong natin, bakit? Sabi natin, bakit? Bakit hindi posible? Kasi ang ating Panginoon
ay, halimbawa, katulad na lang ng sinabing gano'n ng ating Panginoon sa Revelation chapter 3 verse 10, "Because thou hast kept the word of my patience, I will also deliver you from the hour of temptation." Yung hour of temptation, ito yung sinasabi na bago dumating si Jesus, magkakaroon talaga ng matinding kapigatian sa mundong kinalalagyan natin. Kaya ngayon, iaalisin na muna tayo rin eh. Kaya yung pa lang, isa ng deliverance, kaya hindi tayo maloloko. What about yung mga tao na during that time, na makakasaksi sila ng signs and wonders? Kaya ang sabi nga nun ay talagang, ang hindi lamang nila maloloko, yung mga elect. In other words, lahat ng mga hindi mananampalataya, bago dumating si Jesus, lahat sila sasang-ayon. Lahat sila maniniwala sa mga bulaang Kristo, bulaang propeta. Naintindihan niyo po? Ang makukuha nila yung peke, counterfeit. Kaya habang narito pa ang liwanag, while it is day, walk in the light. Habang narito pa ang liwanag, tanggapin ang liwanag. Darating sang oras, the night cometh when no man can work. Pahintulutan ng Diyos. Kung tutuusin, makakilos ang mga kampon ni Satanas, yung mga taong submitted to the will of the devil, yung mga taong ayaw nila sa ating Panginoon, sila yung gagamitin para manloko ng mga tao. They will perform great signs and wonders in so much, na up to the point na pati yung mga hinirang ay mapaniwala. Kaya lamang hindi pahintulutan ng ating Panginoon. Kaya at this point, yung counterfeiting, ay yan ang talagang masabi natin na pamamaraan ng dyablo para manloko sa mga tao. Kaya mahirap, maski naman sa ating kapanahunan akala ng mga tao yung tinanggap nila si Jesus Kaya lang ang hirap mong sabihin sa kanila na yung Kristong tinanggap nyo, peke. Sa totoo lang kung talagang kaya lang, pag matigas ang puso ng mga tao, sa palagay nyo kaya, kung ang inyong lingkod ay tatayo kung saan man yung makikita ko ng mga kababayan natin, at sabihin ko sa kanila na yung kanilang pinaniniwala ang Jesus ay peke, ano sa palagay nyo mangyari? Diba? Lulusubin nila kami rito. Pastor, ba't di mo gawin? Sabihin mo sa katabi mo, hindi naman pinagagawa sa akin Hello? Pag ang isang bagay hindi pinagagawa sa'yo, huwag kang magmarunong. Yun lamang pinagagawa sa atin, ang gagawin natin. Pero kung talagang nilagay na ng Diyos sa position ng gano'n, wala naman tayong magagawa. Tayo ay lingkod ng Diyos. Hello? Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Mahirap talaga. Ako kasi nasusubukan ko doon sa mga tao na i-share si Jesus. Nandun ako sa point para sabihin peke yung Pero alam mo, pag yung mga tao na parang akala nila yung Jesus mo at saka Jesus nila ay parehas lang, ayun. Kaya nandoon yung counterfeit na deception ng dyablo, maging sa ating kapanahunan. Pero darating isang oras, lalantad talaga kung sino lamang yung tunay na Kristo. Dahil, okay. Anyway, so nakita na natin yung counterfeit. Now, ganito. Siguro ang natin ay ano ang role ng dyablo sa mga false Christ and false prophets? Pakita natin sa Aklat ng Korinto, sa ating outline, yung evil one, si Satan. Baga, si Satan, ang sabi nga noon, the serpent beguiled Eve. Sa totoo lang, ay ang dyablo, mahusay po yan. Hindi yan para bang akala natin na yung kanyang panloloko, yung yung kitang-kita. Yung kanyang panloloko, hindi mo makikita by your naked eye. Hindi mo makikita yung kanyang panloloko kung sa sarili mo lamang din na analysis ay yung utak. You need the Word of God. You need yung working ng Holy Spirit para talagang ma-discern mo na, ito pala ay works of Satan. Hindi talaga ito sa Panginoon. Kasi ganito yan Yung kanilang pamamaraan nga, sabi ko nga ay counterfeiting, duplicate, para bang totoo. Kaya sabi niya ganun dito ni Paul sa mga taga-Korinto, but I fear lest by any means, as the serpent. So alam natin yung salitang serpent
sa panahon nila Adan, ay nung tuksuhin ng diablo si Eva, ginamit niya yung ahas, serpent. As the serpent beguiled Eve. So, niloko. Itong beguiled, panloloko kay Eva. Through his subtlety. Ibig sabihin sa kanyang kahusayan, sa kanyang katusuan, sa kanyang husay magsalita. So, your mind should be corrupted from the simplicity that is in Christ. Okay, so balikan natin yung istorya doon kila Eva, na kung saan ay wala namang kamuwang-muwang si Eva nung panahon na yun na kumikilos na yung diablo kasi hindi niya naman nakita si Satan nun yung itsura ni Satan kasi spirit being naman si Satan at ginamit niya nga lamang yung ahas. At yung ahas, during that time, nung nilikha ng Diyos, siya yung pinakamagandang animal. Nakakatayo pa siya nung una. Okay? At ang ano rito, siya yung nakakapagsalita. Yung ahas. Ngayon, wala na tayong alam na ahas na nagsasalita. Amen? Kaya ngayon, habang sila yung sa makatiligan nito, sila ay nando doon sa Garden of Eden. At naroon yung pinagbabawal din na bunga ng kaalaman sa mabuti at masama. So, nandun siya ron at sinabi gano'n ng sa kanya, ay para bang normal conversation lang naman nila, totoo ba? Sabi natin, totoo ba? Okay? Kumbaga parang gusto rin niya makaalam di ba? Totoo ba na bawal kainin yung dyan? So, kung tutuusin, what's wrong with that? Nagtatanong yung isang para malaman niya kung ano ba talaga yung issue concerning sa ganung bagay. At si Eva naman, sa ganung simpleng usapan, ay hindi niya alam na kumikilos na pala ang diablo sa kanyang buhay, na kung saan gusto siyang targetin. Kaya sa pagwawakas na kanilang usapan, bumigay siya, naniwala siya doon sa salita ng ahas na parang kaya ipinagbabawal, ayaw lang ng Diyos na maging katulad ng tao ang Diyos. Pero tayo, hindi dapat tayo maniwala ron Kasi alam natin, in the beginning, nilikha ng Diyos ang tao. God created man in His image. So, kaganda nun Yung mukha natin, hindi tayo. Ang image natin, hindi hayop. Kaya huwag mong sabihin sa katabi mo na, hayop ka. Hindi. Wangis ng Diyos yan. Yan, nakikita mong yan. Okay? Kung tutuusin. Di ba? Pero, yun sa kanilang pag-uusap-usap na gano'n ng diablo, shall we say, yung serpent, yung ahas na ginagamit ng diablo, ay bumigay siya. Mas pinaniwalaan niya yung nilikha lamang ng Diyos. Kaya at this point, pag kayo ipapipiliin ng sino, o kung kayo ay pinagdududa na sa salita ng ating Panginoon, kung hindi nyo man maunawaan ang Bible, hindi nyo man maunawaan ang salita ng Diyos, magtiwala pa rin kayo. Kaya parang katulad ni Job, hindi niya naintindihan yung nangyayari. Wala naman siyang kasalanan. Pero bakit parang pumangit yung kanyang situation? Nawala yung kanyang mga anak, namatay yung kanyang mga anak, tapos pati ka lang kabuhay na ubos. Pero sabi niya, though he slay me, I will trust in him. So doon tayo dapat magkaroon ng final decision. Kahit na tayo ay ilagay ng Diyos, patayin na tayo. Hindi man natin naintindihan, hindi tayo bibigay. Kailangan tayo magtiwala sa Kanya na alam ng Diyos yung Kanyang ginagawa. At alam naman natin na ang lahat ng bagay, ang Diyos ay kumikilos sa ikabubuti nating mga tinawag niya, tayo mga nagmamahal sa Kanya. Okay? So, sabi nga noon, but I fear lest by any means the serpent beguiled Eve through his subtlety. So your mind should be corrupted from the simplicity. So bakit merong nakalagay simplicity that's in Christ? Talaga naman kung tutuusin, hindi naman pinahirap ng Diyos yung issue ng kaligtasan. Kaya lamang nagiging komplikado yung issue ng kaligtasan, ang diablo ang nagpapakomplicate. Ang salvation is, sabi lang, for by grace you are saved. So sa pamamagitan ng biyaya, kayo ay naligtas through faith. In other words, ang Diyos gumawa siya ng paraan para tayo ay maligtas. It is the gift of God. Ino-offer lang yung ginawa na ng Diyos. It is finished on the cross.
Pero ang problema, ang diablo, sinasabing ganun lang kadali ang kaligtasan? Hindi. Dapat ganito. Kaya yun talagang maaaring tinuturuan kanyang lumabag ng batas. So, dahil kasi ganito. Di ba? Kaya mahusay ang diablo. Kaya makikita natin, pag binasa na natin aklat ng Galatians, sabing gano'n ni Apostol Pablo, I marvel that you are so soon remove from him who called you, no, sa kaligtasan. At para kayo ay mapunta pa dyan sa maling paniniwala. Kasi natanggap na nila yung biyaya ng kaligtasan Pero dahil kasi nagsulputan yung mga bulaang tagapagturo na hindi raw sapat yung tanggapin lang si Jesus. Kailangan idagdag yung batas. Sa kanila, in particular, kailangan magpa-circumcise. Okay, yun ang unang diskarte nila Kasi maiko-quote pa nila, maging si Abraham na, wala pang batas, nagpa-circumcise. Okay? So, kaya sabi gano'n ni Apostol Pablo, kung meron man sa inyo na maghahayag ng ibang ebanghelyo na hindi namin ipinahayag, let him be accursed. Ang ibig sabihin pala na accursed din ay ma-excommunicate. No? Hindi yan dapat mapabilang sa congregation ng mga mananampalataya. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. So dito nagbibigay ng warning si Apostol Pablo sa mga taga-Korinto kasi marami na nagsusulputang bulaang tagapagturo sa kanilang kapanahunan. So i-shortcut natin. Ayan, natin mo, di ba? For he that cometh preach another Jesus. So may another Jesus, ha? Sabihin, yung iba ang natanggap nila, hindi naman si tulay na Jesus Kaya, sabi nga naman, whom we have not preached, or you say another spirit which you have not received, or another gospel which you have not accepted, di ba? Kaya dito, you might well bear with him. So, maaaring itong mga ito ay talaga sumang-ayon pa sila dun sa mga yon. Okay, so shortcutin natin para makita nyo na si Satan ang may gawa. Sa dulo na tayo, okay? Sabing ganun ni Apostol Pablo, hindi naman talaga dapat tayo, kumbaga, mamangha. Dahil si Satan, sabi niya gano'n, and no marvel, hindi ka taka-taka. For Satan himself is transformed into an angel of light. So normally, ang alam natin kay Satan ay nakakatakot. Di ba? Yun ang pinroject sa atin sa mundong ito. Yung pala, panloloko rin ng diablo yun Ang diablo, hindi mag-a-appear sa iyo ng pangit ang itsura niya. Okay? Hello? Magagalit sa iyo. Kasi, ilalabas mo siyang hindi ganun siya. Si Satan actually, pinakamagandang nilikha ng Diyos sa lahat ng nilikha. Kaya sa sobrang ganda niya, na imbis na sana ay ma-appreciate niya yung ginawa ng Diyos sa kanya, ang nangyayari sa kanya ay natangay siya mismo, natangay sa kanyang kagandaan na gusto niyang mangyari ay yung mga nilikha ng Diyos, kung ano yung ginagawa nila sa Diyos, ganun din ang gawin sa kanya, na sambahin siya. Okay? Now, going back here, hindi raw katakataka dahil si Satan himself ay pwedeng mag-transform, na bagamat siya ay talagang nasa dilim, pero magtatransform siya into an angel of light. Parang totoo rin siya na anghel na hindi nagkasala. Therefore, it is no great thing, hindi raw malaking bagay, if his ministers, yung kanyang mga naglilingkod sa kanya, ay ma-transform as the ministers of righteousness. Hello? Whose end shall be according to their works. Ang ibig sabihin, yung kanilang patutunguhan, yung kanilang kalalabasan, saan silang dadamputin? Ayon sa kanilang ginawa. Dahil gumawa sila ng kalikuan, depart from me, you that work iniquity, itatrapon sa dagat-dagatang apoy. Hello? Kaya dito, ang diablo patuloy na kumikilos at yung kanyang mga tao ay hindi mag-a-appear sa iyo na parabang sila ay mga nakakatakot. Sila ay parabang mga lingkod ng Diyos. Naintindihan nyo kaya? Okay? Ganun po yan Nagagamit pa rin nila maging ang ating Panginoon. Palalabas yan. Baka mensahe nila kay Jesus din, kaya lang. Sabi lang, kaya lang may dagdag. Ang tunay na ebanghelyo ay patungkol lamang sa pananampalataya kay Jesus bilang Diyos at sa kanyang ginawa
na binayaran niya ang ating mga kasalanan at siya namatay at muling nabuhay. At ang sino mang maniniwala sa Kanya, magkakaroon ng buhay na wala hanggan. Palakpakan po natin ating Panginoon. Alright. Excuse me. Let's move on. Another point natin ay ang layunin. Bakit naman ang Diyos pinahintulot niya yung ganitong mga bagay? Okay? Kung tutuusin ang COVID-19, nung nagsimulang magkaroon ng COVID-19, ay inaalam kung saan ang galing yung COVID-19. Kaya nga merong sabi nga ay galing sa mga paniki. Di ba? Made in China raw yung COVID-19 eh. Kaya nga sa Amerika, parang ang tawag nilang una ay itong virus na galing ng China. Okay? Parang gano'n eh. Okay? Kaya ngayon, dahil nagsulputan na, may India, mayroong ganito, ay yung COVID, may iba-iba pa mga tawag. Alright. So, tapos ay maririnig din natin yung mga analysis ng kung sino-sino mga tao na itong COVID ay gawa ng mga negosyante, gawa ng mga para. Okay, ito naman si Marshall. Okay, commercial. Thank you, Marshall. Okay. Alright. So, yung COVID na yan, kung tutuusin, nung una, inaalam pa yung di ba? Hanggang ngayon, hindi pa nalaman kung saan talaga nagmula At kung sino talagang mananagot Tama po ba? Okay. Anyway, hindi ako after sa ganung para imbestigahan pa. Pero ang gusto kong makita nyo ay ganito. Yung mga pangyayari, kumbaga, whether it is true or not, na ang megawa ng COVID-19 ay gawa talagang intended na mangyari ito. May mga tao na kung saan nagpaplano sila ng masama, either business o ano paman, pero one thing is sure, ang Diyos, hindi naman yan para bang naisahan ng mga masasamang mga tao. At yung mga masamang tao, hindi naman din yan para bang kumikilos na yung kanilang mga utak ay gano'n ang naiisip kung wala rin naman pagkilos ang diablo. Ang sabi nga gano'n ni Apostol Pablo ay, the mystery of iniquity is already at work. Yung hiwaga ng kalikuan ay ito'y kumikilos na. Kaya lang, sabi lang, pinipigilan siya ng ating Panginoon. Bagamat ang diablo gusto niya talagang gawin na yung gusto niya mangyari, pero hindi pinahihintulot ng ating Panginoon. Kaya kung tatanungin niyo ako concerning sa nangyayari sa ating kapanahunan, hindi ko may sasantabi kung totoo yung mga analysis ng iba. Pero one thing is sure, hindi sila nakakilos without God's permission. Na kung saan pinahintulot din ng Diyos, mangyaring ganitong mga bagay, ako naniniwala, sa ating kapanahunan, hindi naman hinuhusgahan ng Diyos yung mga tao. Bagkus ay ito'y panahon pa rin. Kung tutuusin, ito po ay day of salvation pa rin. Na God is not willing that any should perish. Ang problema lang, yung mga tao sa gitna ng nakita nila yung kamatayan ay anytime pwede kang mamatay, na para bang common, ordinary ang kamatayan, pero yung iba rin matigas ang puso. Pero ako naniniwala naman talaga na meron din mga taong naligtas sa pamagitan ng COVID-19, yung pandemic. Kaya kung na-extend man ito, na-extend pa rin yung ebanghelyo. Katulad ngayon, nakapag-ebanghelyo pa rin tayo through our online worship service. Kaya sa lahat ng mga viewers, huwag niyong baliwalain yung gawain. Ito ang panahon ng salvation. Ito yung isang pamamaraan. Kung tutuusin, ito na nga ang pamamaraan. Kasi halos yung mga naglilingkod sa Panginoon, nawawala na sila Di ba? Para bang nakulong ka Okay? Pero gaya nga ng sinabi ni Apostol Pablo, nung siya'y nakakulong, ay maligaya siya dahil kasi yung furtherance of the gospel. Okay, anyway, ito na siya, Sabi ganun dito naman, even him whose coming is after the working of Satan with all power and science and lying wonders, with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they receive not the love of the truth, that they might be saved. Ibig sabihin, merong lalabas, merong darating, na ang kanyang pagdating after the working of
Satan. Okay? So ito talaga ay kilos ng dyablo. Bagay ganito, no? Halos sa lahat ng kapanahunan, merong candidate para gawin ito. Okay? Kaya lang ay hindi pinahintulot ng ating Panginoon na mangyari pa sa kanilang kapanahunan. Darating talaga ang isang oras. Merong lalabas may darating after the working of Satan na kung saan ay talagang ibubuhos dito ang kapangyarihan, signs, and lying wonders. Kaya, and with all, lahat ng kaparaanan para manloko, ay ang maluloko yung mga talagang magpeperis, yung mga taong hindi, yung mga ligaw na mga tao. Pero pag ikaw ay tumanggap kay Jesus, sabi nga doon ng Bible, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him will not perish. Kaya tayo, we will no longer perish, pero yung mga tao na hindi nagmamahal na katotohanan. Bagay ito, they receive not the love of the truth. Okay? Hindi nila natanggap. Bakit nila hindi natanggap? Kasi ni-reject nila. Ang sabing ganun ng Bible na parito ang Panginoon para iligtas ang mga tao, hindi para husgahan. Pero yung mga tao ay matigas ang puso, hindi nila tinanggap si Jesus. Bagkus kinalaban pa lang ating Panginoon. Hindi nila alam na ito'y dahil hindi nila tinanggap that they might be saved. Okay, ilagay na natin dun sa talagang puntos natin. Okay? And for this cause, at dahil dito, ito ang dahilan, God shall send them strong delusion. Ibig sabihin, dahil yung mga tao, ganito yung kalang attitude, no? Hindi sila nagmahal, hindi sila tumanggap ng katotohanan, ni-reject nila, ang Diyos, talagang He will send. God shall send. Talagang kailangan siya magpadala ng strong delusion. Ano ba yung strong delusion? O itong delusion, ito has something to do with your eyes, yung illusion. Di ba? Yung mga magikero, paano ba sila nagmamagic? Yung mga mahusay na mga magikero, may mga hypnotism pa sila. Napapalabas nila yung mga bagay na hindi naman totoo, na para bang totoo. Pero dito, kung tutuusin, hindi ito para bang namalikmata ka lang. Bagkus, ang sabi nga doon ay magtatayo sila ng rebulto na wangis nung Antikristo o leader ng government ay magkakaroon ng buhay. Gagalaw at magkakaroon ng buhay. Makapagsalita. So, yun lang malaking, malaking kamangha sa mga tao. Lalo silang mapapasamba. Amen? Kaya, sabi nga nun dito, that they all might be dumb or they all might be judged who believe not the truth. Ano ba yung truth? Sabi ni Jesus, I am the way, the truth. They believe not the Lord Jesus Christ, but had pleasure in unrighteousness. Kaya dito, nasaan ba ang inyong kaligayahan? Na kay Kristo o wala? Pag hindi po kayo maligaya kay Jesus, delikado po yan. Kaya ako naniniwala, yung lahat na nagpapatuloy sa online worship service, naliligayahan po kayo. Amen? I cannot hear you. Kasi gusto sabi ng mga audience, Pastor, hindi mo talaga kami rinig. Pero dito sa aking mga kasama rito, ako naniniwala, amen and amen. Palakpakan po natin ating Panginoon. In other words, sa ganito, yung paglabas din ng Antikristo, ang Diyos na rin ang sabi, shall send them strong delusion. Ang delusion dito, yung paglabas na ng Antikristo. Nakita niyo po? Kaya sa ating kapanahunan, wala pa yang ganyang strong delusion. Dahil kasi wala pang taong lumalabas ngayon na kung saan ay gumagawa ng mga bagay na kamangha-mangha. In other words, yung kanyang ginagawa, hindi katatakutan nito. Bagkus yung mga bagay na parang sa Diyos, yun ang kanyang ginagawa. Yung tangi ang Diyos lang makakagawa. Pahintulutan ng Panginoon yun. Yung mga ganung mga bagay, magagawa. Kaya marami ang maniniwala sa Kanya na siya lamang ang talagang magdi-deliver sa mga tao. Bagay, mamaya madadaanan pa natin. Pero dito makita natin, ang Diyos merong layunin sa bawat bagay. Kumbaga sabi, there is a time for everything, a time for every purpose. Sabi nga doon, di ba? May, sa bawat nilayo ng ating Panginoon, meron talaga siyang panahon at oras na inilaga. Kaya darating sa oras,
oras na pahintulutan na ng Panginoon ang darkness para yung mga tao ay mahusgahan. Kasi hindi na pwede magsabi yung mga tao na, bakit mo kami husgahan? Wala kaming ginawang masama. Sa totoo lang, ang masama ng kanilang gagawin, naniwala sila sa pekeng Kristo. Pag naniwala ka sa mga peke, huhusgahan ka ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ating Panginoon. Alright, so let's move on. Okay, so another point natin yung scope. Yung kung ano yung nasasakupan nitong deception in the end times. Ang sabi nga ganun din sa Revelation 12:9, kasi ganito ang mangyayari. Hindi natin nakikita ang spirit world. Hindi natin nakita yung mga angels at yung mga kampon ni Satan. Sa totoo lang, ang Diablo, hindi lang nasa mundong ito eh. At maging yung kanyang mga kampon, naka-scattered sila sa universe na kinalalagyan natin. Darating sa oras, bagamat yung mga yan ay para bang na-enjoy pa nila yung kalawakan, daring sa oras, sobrang ano natin, yung tawag doon, effects. Iba talaga si Aljon, may pakakaulog ko eh. Alright. So, daring sa oras, talaga magkakaroon ng digmaan doon sa kalawakan. No? Ang sabi nga nun, there will be war in heaven. Hindi doon sa third heaven, walang digmaan doon. Kasi ang Bible natin nagtuturo ng first, second, and third heaven. Yung first heaven, dito lamang sa mundong kilalalagyan natin, yung alapaap dyan. Pag lumabas ka na ng teritoryo ng mundong ito, okay, ay kalawakan na yon. Okay? Doon sa kalawakan, yun na yung second heaven. And then, yung third ay yung lugar ng ating Panginoon. Alright. Anyway, the great dragon was cast out, the old serpent called the devil, and Satan which deceived the whole world. He was cast out into the earth, and his angels were cast out with him. Yung mga kidlat na yan, kaya din naman ng Diablo yan, kung tutuusin. Pero hindi ko sinasabing sa Diablo ngayon yan. Okay? Alright. Ibig sabihin, sa panahon na pahintulutan sila ng ating Panginoon, yung kanyang kapangyarihan kasi, talaga mapapaniwala yung mga tao. Pero magkakaroon ng digmaan. At ang mangyayari sa digmaan, Michael against Satan, ay talo na yung grupo nila Satan. Hindi na sila papayagan sa kalawakan, kundi dito na lamang lahat sila sa mundong ito. Kung sa ngayon ay hindi kumpletong demonyo o mga kampo ni Satan ang nari sa mundong ito, yung iba ay nasa kalawakan, ay para bang hindi na maganda yung ating mundo dahil sa mga ganyan. How much more kung narito na sila? Tama po ba? Oo, kaya magiging grabe ang sitwasyon during that time. Kasi sabi nga doon, the devil and Satan will deceive the whole world. So ang naluko nila kung tutuusin ay the whole world. He was cast into the earth and his angels were cast out with him. Kaya kung tutuusin, yung panloloko ng Diablo, wala namang lugar na hindi siya nanloko. Lahat ng tao ay niloloko ng Diablo. Lahat ng lugar. Pwedeng saan ka magtago o lahat yan merong abot ng scope ng panloloko ng Diablo. So kung nagagawa niya yan sa kasalukuyan, how much more bago dumating si Jesus? Kaya ang sabing gano'n, meron pa ba akong sinunod dito? Meron, wala na. Okay, wala na muna. Okay. So, pag binasa na natin ito aklat ng Revelation, bagay ito ang cross-reference. Sabi, in whom the God of this world had blinded the minds of them which believe not. Pag ang isang tao hindi naniniwala sa ating Panginoon, ang Diablo pala ay binubulag ang pag-iisip ng mga tao. Lest the light of the glorious gospel of Christ, who is the image of God, should shine unto them. Kung sakasakaling yung mga tao ay hindi dumating sa kanilang pananampalataya kay Jesus at ang nagawagagi ang Diablo, yun. Kaya
hindi tayo magtataka eh. Bakit yung mga tao sa gitna ng gusto natin silang maligtas, para bang nagsasara sila, no? Para bang talagang ayaw nila tayong pakinggan. Bagkus sukdulan na maging kaaway pa natin sila, samantalang ang ating gusto, maligtas sila eh. Okay? Kasi nga, sila ay blinded by the God of this world. Walang iba kundi si Satan. Palakpakan po natin ating Panginoon. Alright. So let's move on. Okay? Intention of Satan. So anong dahilan? Ano ba layunin ni Satan? Bakit talagang nanloloko siya? Anong mapapala niya? Okay? Willing siya, kung tutuusin, ibigay ang lahat. Nung si Jesus ay nagkatawang tao, ang sabi niya gano'n kay Jesus nakikita mo ba yung mga kingdom na narito? Ang lahat ng yan ay binigay sa akin. Pero kahit na binigay sa akin yung mga yan, hindi ko pagdadamot yan sa iyo. Ibibigay ko rin yan sa iyo. Basta, sambahin mo lang ako. So, iisa lang ang gusto niyang mangyari. Sambahin siya. Yun ang talagang kaligayahan ni Satan. Yung mga tao, yung mga nilikha ng Diyos, sumamba sa kanya. Kaya ngayon, sabi nga nun dito sa Revelation chapter 13, verse 4, and they worship the dragon. Itong dragon ito ay si Satan. Okay? So, which gave power unto the beast, and they worship the beast, saying, who is like unto the beast, who is able to make war with him? So, ang una na kukunin ay they worship the dragon. Ang sabi nga ng Bible sa aklat ng Isaiah, ay nung una, wala pa yung kasalanan. Hindi naman ang Diyos ang melikha ng kasalanan eh. Bagkus sa gitna ng nilikha ng Diyos, si Satan, si Lucifer, na maganda, nakaisip siya ng isang bagay na hindi tama. Yung dapat lamang talaga ang Diyos lang ang sinasamba, ang gusto niya mangyari, siya rin ay sambahin. Kaya kung tutuusin, yun ang danger sa atin. Pag gwapo ka, maganda ka. Amen? Tignan mo yung sarili, okay? Pag gwapo ka, maganda ka, meron kang yung tarong tendency na makatulad ni Satan na gusto mo hangaan ka ng mga tao Pagka ganun yung nasa isip mo, wow, magbago ka. Kasi ang pattern mo, si Satan po yun. Amen? Hello? Kaya hanggang maaari talagang all glory belongs to God lang. Alright, so dito, yung mga tao, they worship Him. Sa makatili ganito, merong lalabas na gagamitin. Dito ang tawag halimaw, beast, Pero actually, hindi lalabas yung tao na itsura halimaw. Okay? Yun lang ang description sa Bible natin. Kasi kahit na anong ganda ng kanyang itsura, pero yung kanyang puso, yung kanyang gawa ay hindi tama, kaya ang tawag sa kanya ay beast. Okay? So, kung tutuusin, itong halimaw na ito, ay talagang umibabaw yung kanyang kalagayan during that time. Kumbaga, nagwagi siya maging sa digmaan. Kaya yung mundong kilalalagyan natin, di ba? Na kung saan ay masabi po natin na merong iringan di ba? Halimbawa, ang bansang Pilipinas, kanino ba tayo kakampi? Sa China o sa Amerika? Okay? So, dalawang puwersa yan na demokrasya laban sa tawag doon ay komunista. Pero gusto kong malaman nyo, malaki ang porsyento ng Antikristo hindi sa komunista lalabas. Lalabas ang Antikristo malamang sa demokrasya. Dahil kasi yung Antikristo will be supported by 10 great nations. At yung larawan sa ating kapanahunan ng 10 great nations, puro mga European ang mga candidate doon. Hello? Kaya malaki ang possibility na gano'n. Magkaganon man ay ganito. One thing is sure, meron talagang lalabas na makapangyarihan siya. At hindi kontrabida ang kanyang dating. Hello? Hindi kontrabida kasi hindi mo naman masasamba kung kontrabida Amen?
Kaya mo iniidolo, maski na ngayong mga pelikulang napapanood natin, kaya naman talagang naiidolo natin ang tawa kasi humahanga tayo sa Kanya, napapamahal tayo sa Kanya dahil sa Kanyang mga gawang pagiging bida. Okay? Kagandahan, tumutulong sa kapwa, yung mga ganyan di ba? Kaya yung paglabas nitong halimaw o antikristo, ito po ay maganda ang dating sa mga tao. Tignan nyo nga lang, di ba? Sa mundo kilalalagyan natin, yung ating kababayan, nung nanalo sila ng gold, wow, hindi na malaman ng bansa natin kung anong parangal ang ibibigay. Amen? Tama po ba? Okay, nung si Manny Pacquiao pa nga dati noon ay parang, kung di ako nagkakamali, lalagyan pa ng kanyang statwa dun sa, sa Manila. Dahil kasi, kahit pa paano, tagumpay. Kaya hindi ko alam kung nanalo ngayon si Manny Pacquiao. Di ba? Okay, so, talo? Talo? Yo. Pero isa ikabubuti na rin ng Panginoon. Sa ikabubuti ni Manny Pacquiao, yung siya matalo kasi pag tayo ay, kung tayo ay natalo, mas kailangan natin ang ating Panginoon. Hello, kaysa yung tayo ay palaging nasa ibabaw, may tendency pa tayo katulad nga nito, na talagang pero magkaganon man, siyempre, sa laman, tayo ay, kumbaga mga Pilipino, may kalungkutan dahil natalo. Okay, anyway, going back here, and they worship the dragon. In other words, yung kalooban ng Diablo na siya'y sambahin, mangyayari to bago dumating si Jesus. Ia-allow na ng Panginoon yon na sige, mangyayari to. Kaya dito, anong mangyayari pa? Last na tayo. And all that dwell upon the earth shall worship Him. So very clear ito. Lahat ng nakatira sa mundong ito will worship Him. Bagay, ang sabi nga sa aklat ng Thessalonica, ay yung mga kinoconsider na Diyos ng mga tao, yung lahat ng reliyon ng tao, bawal na. Wala na. Iisa na lang ang sasambahin. Yung Antikristo. Pag sinamba kasi yung Antikristo, nasasamba yung Diyos. Nasasamba yung nasasamba yung si Satan. Okay, correction. Again. Pag sinamba yung Antikristo, nasasamba yung si Satan. Para bang duplicate ng ating Panginoon. Si Jesus yung Diyos na nakikita at yung Ama yung hindi nakita. Pag sinamba mo si Jesus, nasasamba mo yung Ama. Kaya ganun ang Diablo counterfeit. Naintindihan nyo kaya? Kaya yun, ang ganun ang kanyang ginagawa. Kaya sabi natin all, lahat na nananahan sa mundong ito shall worship Him. Pero gusto malaman nyo, bagamat lahat sasamba, ito lamang mga taong whose names are not written in the book of life of the Lamb. Okay? Ibig sabihin, pag ang tao, wala ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay, talagang sasamba yan. Tanging yung mga mananampalataya lamang ang hindi sasamba. Kaya, again, doon sa susunod nating puntos, sino ang opposition? Sino yung kontra? Doon sa ganitong deception na mangyayari. Okay, only the saints. Yung mga binalal ng ating Panginoon, hindi sila sasang-ayon. Kaya dito, pag kinuha na tayo ng Diyos, meron namang papalit sa atin na panibagong mga mananampalataya. At itong mga mananampalataya ito, itong mga binanal, gaya ng sinabi ng ating Panginoon, sabi nga doon, when you see the abomination, desolation, spoken by the prophet Daniel, ibig sabihin, nung araw pa, meron ng prophecy na ganito ang mangyayari. Kaya kung tutuusin yung end-time deception, nung araw pa ito, nakasulat na sa panahon pa nila Daniel. In-reveal na ng Panginoon na meron talagang leader na pasasambahin yung mga tao sa Kanya. Magtatayo sila ng rebulto. Kaya when you see the abomination, desolation, spoken by the prophet Daniel, sabi nga nun, those of you in Judea, you have to flee to the mountain. Kaya ngayon, nung narito si Jesus, itinuro niya yung ganitong bagay. Kasi bakit sila pinatatakbo? Kasi pagka itinayo na yung rebulto, pasasambahin na ang lahat ng tao. At siyempre, yung mga mananampalataya sa ating Panginoon, hindi sila papayag. Hindi sila papayag dahil kasi, alam nila na masama yun. And besides, nakalagay na sa aklat ng Revelation na pag ikaw ay sumang-ayon sa leader ng government, you're doomed. Kaya malaking papel
ang salita ng Diyos. Lalong-lalo na yung aklat ng Revelation. And I do believe, matutunghayan pa rin yun ng mga maniniwala sa ating Panginoon, yung Revelation chapter 13. Kaya sabi, He that leadeth into captivity shall go into captivity. He that killed with the sword must be killed with the sword. So dito pinakikita na itong mga taong ito na nagdadala para doon sa mga mananampalataya na hulihin sila, sila ay magiging captive din. At itong mga pumapatay sa mga mananampalataya, sila rin ay mapapatay. In other words, yung mga tao na ginagamit ng dyablo sa panahon ng Antikristo, kung anong kanilang ginawa, ay the Lord will take vengeance. Huhusgahan sila ng ating Panginoon. Kaya sabi, here, narito is the patience. Narito ang patience and the faith of the saints. In other words, sa panahon na yun, na talagang pinapatay yung mga mananampalataya, ang mga mananampalataya, may pagtitiis sa pagdating ng Panginoon. Kumbaga, Lord, kailan ka babalik? Kasi talagang inaano lang yung muling pagbabalik ng Panginoon eh. Pero siyempre, hindi naman pag-pray nilang ganun, babalik, andiyan na agad eh. Okay? Ito nga lamang pandemic, nakaka 2 years pa lang tayo, di ba? Gano'ng katagal yung yung tribulation na pinapatay sila. So, yung latter part na ito ng 7 years tribulation, yung last 3.5 years, doon na kasi lalantad yung yung Antikristo na pasasambahin yung mga tao. In the beginning, hindi naman pinasasamba eh. Pero pagdating ng last 3.5, doon na pasasambahin yung mga tao. Okay? At yun na nga, sino ba naman ang hindi sasamba sa Antikristo? Ay mabuti siyang tao. Na kung saan ay kakaiba siya. No? Ang kanyang ginagawa, ang kanyang diskarte, ang kanyang plataforma, ang kanyang programa, ay tawag doon ay survival ng mankind. Kung gusto niyong kayo'y mabuhay, ay kailangan sumang-ayon kayo. Ito ang pamamaraan natin ng survival. Bagay, di ba? Sa ating kapanahunan, kung tutuusin, hindi pa man tayo nasa ganung kalagayan ng Antikristo, pero kahit paano, humahanap tayo ng paraan ng survival. Kung anong magdadala sa atin para makasurvive ng ganitong pandemic, very much willing tayong lahat na gawin ito. Kaya during that time, ang survival, sumang-ayon. Kaya sinabi here is the patience and faith of the saints. Okay. Kaya yung mga mananampalataya, hindi sila sasang-ayon dahil kasi alam nila, hindi maganda yon. Ang mga taong sasang-ayon, they will be judged ng ating Panginoon. Alright, so let's move on. Another point natin is number code. Okay. So pero familiar yung code na yan, di ba? Nung araw, wala naman yung mga ganitong code eh, di ba? Pero ngayon, parang nagiging ordinary na yung code, di ba? Alright, pero sabi nga sa Revelation chapter 13, verse 16 to 18, ito, makikita, masasalamin na natin yung ating kalagayan ngayon at saka sa mangyayari sa hinaharap. Sabi nga nun, and He caused all, sabi natin all, both small and great, rich and poor, free and bond, okay? Nagawa niya ito sa lahat ng tao to receive a mark in the right hand or in their foreheads. Sa ating kapanahunan, bagamat nakakatakot yung COVID-19, lalo na ngayon may variant 4, pagkatapos may lambda, pero hindi pa rin lahat ng tao ay sumasang-ayon doon sa gustong ipagawa ng World Health Organization na dapat lahat ay magkaroon ng vaccine para talagang makabalik na tayo sa normal. Okay? Pero dito, darating isang oras, yung mga tao, hindi sila magdududa. Sasang-ayon sila. And He will cause all, both small and great, to receive the mark in the right hand or in their foreheads. Ano bang istorya dito? Pakita nga natin yung iba pa. Okay? Ayan, and that no man might buy or sell. So, ang issue ay buy or sell, ekonomiya. Nung una tayo nagkaroon ng pandemic, ang issue lang natin health. Kaya lockdown lang ang solution to the problem. Pero ang problema, kahit anong kala-lockdown natin, ay parang hindi naman nasosolve yung problema. At bukod dito, ay tawag doon ay
yung mga tao, maaaring hindi mamatay sa virus, pero sa gutom daw ang kanilang nirereklamo. Okay? Pero dito, makita natin, kaya nga tayo ay ibinalik sa, tawag doon ay MECQ ba yan? Okay? From ECQ. Sa anong dahilan? Sa issue ng hindi na makakain yung mga ibang mga kababayan natin, ekonomiya. Kaya hindi ko sinasabing tayo ay nasa panahon ng Antikristo, pero masasalaming natin no, na kung ito ay nangyayari sa ating kapanahunan, at kung tutuusin, kaya naman para bang yung iba, hindi sumasang-ayon kasi nagdududa sila sa leader ng gobyerno. Hello, naintindihan niyo po? Pero ito, hindi magdududa yung mga tao dahil yung Antikristo, yung kanyang mga pinagagawa, wala silang maipipintas eh. Yun ang deception. Na kung saan yung leader, yung tao, akala mo mabuti. Saan siya hindi mabuti? Ang hindi mabuti yung pasambahin niya yung mga tao sa kanya. Kaya kung sa ating kapanahunan, pag meron ng issue ng pagsamba, hindi tayo papayag. Di bali na tayo mamatay dahil kasi hindi gusto ng Diyos ang ganyang bagay. Palakpakan po natin ang ating Panginoon. Kaya sabi, that no man might buy or sell save that had the mark. Kailangan kang merong mark or the name of the beast or the number of his name. Okay? So yung kanyang pangalan ay numero. Here is wisdom. Narito ang katalinuhan. Let him that hath understanding, yung lamang may pangunawa, bilangin ang numero ng halimaw. For it is a number of men. At ang number ng tao ay 666. Kasi ang tao isinilang, nilikha pala rather, on the 6th day. Kaya number of man is 6. Pero yun na nga, kumbaga kinakapitalize ng Diablo yung ganung bagay para lamang manloko. Anyway, ang maganda rito, pag tayo ay nasa Panginoon, hindi na tayo mapapahamak. Sabi nga doon ng Panginoon, my sheep hear my voice. I know them and they follow me, and I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. Kaya sa aking asawang gano'n, ay bagamat nakakaano siya ng mga balita concerning sa ganito, ako hindi natatakot eh. Alam ko, wala pa tayo sa panahon ng Antikristo. Kaya kung sasabihin niyo kung ako ba'y sumusuway sa gobyerno, hindi ho ako sumuway. Sinunod ko lahat yung ganyan. Bagamat may mga negative, dahil kasi alam ko, hindi pa tayo nasa panahon ng Antikristo. Pero kung dumating na yung panahon na yon, ay mas piliin nyo ang mamatay kaysa mabuhay. Kaysa lamang sumang-ayon doon sa leader ng government na kung saan pasasambahin yung mga tao sa kanya. So sa pagwawakas is this. Sa pagwawakas natin, maaaring inisip nyo, anong dapat natin gawin? Okay, ang dapat natin gawin, yung mga pinag-aaralan po natin, 9 points na po yun, ay unawain natin yon at talagang wag natin pahintulutan na tayo ay maloko. Anong sabi rito? And I saw thrones, and they sat on them, and judgment was committed to them. Then I saw the souls of those, who had been beheaded for their witness to Jesus and for the word of God, who had not worshipped the beast or his image. So sila ay naputulan ng ulo. Pinatay sila sa panahon ng Antikristo. Pero kahit na gano'n ang kalang ginawa sa kala, na hindi sila ng mark on their forehead sa kanyang kamay, ano nangyari? Napahamak ba sila? Hindi ho. They lived. Sila'y nabuhay and reigned with Christ for 1,000 years. Kaya wag po tayong magduda sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos ay parabang ang revelation ay history written in advance. Sa Diyos tapos na yung pangyayari na isulat na ng Panginoon, ganito ang magaganap. Kaya pag alam mong istorya, ano ba ang papapilin mo sa iyong buhay? Hindi ka ba magbibigay ng babalading sa iyong mga mahal sa buhay, mga kaibigan, mga kung sino pa man? Meron po tayong responsibility para sabihin sa kanila na hindi malayo mangyari na yung nasa Bible natin. Kasi even our situation, parang inilagay na ng Diyos dyan para sa pagpasok ng ganitong mga bagay. Kumbaga, it takes only the go signal of the Lord para mangyari yung mangyayari na nakalagay sa aklat ng Revelation. Tingnan nyo, hindi naman natin akalain na magbago yung sitwasyon. Yung iba nga, sabi nga noon, ng 2020, perfect. Kasi yung kung number lang ang susundin,
Perfect 2020, di ba? Perfect vision. Pero ano nangyari? Yung iniisip na maganda, bigla tayong naging ganito. Sa Makatwid, merong sudden change ng ano. At sino may kagagawa niyan? Tao? Oo, nakita natin merong papel na ginawa yung mga tao, maging ang dyablo, pero hindi ito nangyari without God's permission. Ito'y ayon na rin sa plano ng Diyos. Kasi bago darating si Jesus, ganito ang mangyayari.